maliit, maikli ang buhok, mahaba ang nguso. So, hindi ka nakita ni Ninyo? Nakita po, sabi ko nga po sa kanya, alam ba yan ni Ate May? Tapos dire-diretso lang siya, parang wala siyang kausap. Oo. Tapos yung pag-uwi ko, sabi ko, Kuya Ninyo, sino yung kasama mong babae? Tapos hindi rin siya nag-react. Sabi ko kay Ate May, may kasama si Ninyong babae, yung kasama mo, sabi naman niya sa akin, ba't ako maniniwala sa'yo? Sabi ko sa kanya, bahala ka kung hindi ka maniniwala sa akin. So, parang hindi pa naniwala si May nung una. Nag-away Bakit po hindi ka naniwala, nag-away po May? kami. Masakit eh. Okay. Kaya hanggat pwedeng i-deny ko sa sarili ko na hindi totoo, Okay. i-deny ko. So, kung makikita mo ba, Jing, yung sinasabing girl na kasama niya sa mall, maituturo mo ba, mako-confirm mo kung siya yon na kasama ni Ninyo nung araw na yon? Opo. Matatandaan mo yung itsura niya. Masasabi mong siya yung kasama. Opo. Okay, sige. Tawagin nga po natin ang isang babae na tingnan natin kung mamumukhaan siya ni Jingjing dahil ang sabi niya, nakita niyang kasama ni Ninyo ito sa mall. Siya ba yun? O baka naman, ay ikagulat natin at ikagulat nitong tatawagin ko, ay baka iba pa yung kasama ni Ninyo. Tignan nga natin. Narito po, si Clarice Drilon. Pasok! Ang tanong, Jing, siya ba ang nakita mo, nakasama? Ay, ikaw po mga ano ngayon? Ano ngayon? Siya, ang babaeng kasama ni Ninyo. Opo. Ikaw ba ang kasama ni Ninyo sa mall? Opo. Ang tanong, Clarice, sinabi ba sa'yo ni Ninyo ang katotohanan na siya ay may kinakasama na? Sinabi ba niya sa'yo na meron siyang anak? Wala rin po. Sinabi lang po niya sa akin, binata po siya. So sa makatuwid, hindi sinabi ni Ninyo sa'yo ang tunay niyang kulay. Ikaw ba, pinakita mo ang tunay na kulay mo sa kanya? Opo, binakilala ko po siya sa pamilya ko. Gano'n na ba kayo katagal? 3 months pa lang po. Ang tanong ngayon, pinakilala ka na ba ni Ninyo sa mga magulang niya at mga kapatid niya at mga kamag-anakan? Sa pinsa lang po niya. Yun po. Hindi ka ba nagtanong bakit hindi ka pinakilala sa mga magulang niya o Hindi mga naman kapatid? po. Ining, di ba nga pag may karelasyon ka, gusto mo una, ipakilala ka sa mga magulang at kapatid. Clarice, huwag mo naman lukuhin ang sarili mo. Huwag kang magbulag-bulagan. Ito naman kasing nipis ng sinulid yung pag-ibig eh. Bakit ka kasi ganyan? Oh, ayaw mo nang hindi pinapakita ang tunay na kulay. Eto ka ngayon. Nagsinungaling ka. Oh, paano mo ngayon gustong unawain niya ito? Masakit din naman para kay Clarice yun. Nagmahal siya ng tunay sa'yo. Mahal na mahal po na po siya, ma'am. Hindi yun ang punto. Kaming kino-question kung mahal mo siya o hindi. Ang kino-question dito, paano mong nagawang pagsinungalingan ang taong sinasabi mo, mahal mo. Sa una lang yan, mahal. Pag nabuntis siya, hindi na yan mahal. Expired na Dumarating yung naman. pagmamahal sa una. Kailan na naman dumadating ang pagmamahal? Ay, saan? Sa una, sa huli, sa gitna? Ano yan? Ano na naman yon? Dapat kasi yung pagsisisi mo nalagay mo sa Baka unahan. mamaya yan, magising na lang ako. Ano? Sandali lang, mga kasawsawan, meron akong narinig na baka hindi nyo narinig. Dapat daw kasi, sabi ninyo, ang pagsisisi nilalagay sa unahan. Paano, ipaliwanag mo nga sa amin, Your Honor, ninyo, paanong dapat ilagay sa una ang pagsisisi? Yung parang, nakita kita, naku, nagsisisi na ako, ayaw kitang makilala. Ayaw ko. Huwag ka manliligaw. Paano yon? Sige nga, ituro mo sa amin. Nang meron kaming matutunan sa'yo. Kung para sa akin lang yun. Oo nga, paano nga? Yun po lang yun. Paano nga? Kasi ang karamihan talaga sa relasyon, sa bandang huli na talaga nagsisisi. Oo. Kaya Tama. yung mga babae ngayon, nakakaawa. Pagka yung lalaking... Tigas sa mukha. Kaya yung lalaking... Mga ano nga, katulad ko, nobody's perfect. Sasabihin ko sa inyo,
Kaya yung mga lalaki ngayon, karamihan, Pare, kung sa Mr. Pogi tong contest natin, sablay na ang sagot mo. po ma'am. Opo ma'am, sa opinion lang lang po. Oo nga, nire-respeto naman namin ang iyong opinion. Pero parang sabi ni Clarice, umayos ka sa opinion mo. Clarice, ano nakita mo dyan? Maganda ang katanungan ni Hans na yon. Clarice. Kasi yung pinapakita naman po niya sa akin eh, mabuti naman po. Oo. Ganyan, pinapakita sa akin yan dati, Neng. Kasi hindi naman masama ang ugali ko katulad. Ikaw, isa-isa ka na lang sa akin. Oh, bakit? Hindi kita atrasan. Sandali lang. Sandali lang. Clarice, ang isa rin nga pala sa ayaw ni Nino, yung palaaway. Kasi ayaw niya kanina si May, inaway siya, sinakal, ayaw niya ng ganun. Oh. Kasi po ako, lumalagay lang po ako sa tama eh. Oo. Pero ayaw din ni Nino ng ganun. Ayaw din po ako ng inuuna. Ayoko rin po talaga sa Oo. ugali ko talaga. Ayoko nang inuunahan ako at saka ayoko nang inaapi ako. Oo. Yun lang po. Pero lumalabas, naunahan ka na. Nang nangyaring pagsisinungaling ni Nino. Di ba? Matapos nating mapakinggan mga kasawsawan ang kani-kanilang mga kwento at problema nga, abay maaring natawa tayo sa ilan sa mga binitawang salita ni Nino. Pero alam naman din natin na meron din siyang dahilan kung bakit umabot siya sa ganoong desisyon niya at kung bakit mas pinili niya na ngayong makasama si Clarice kesa kay May. Sana lang, Nino, ngayong makakausap mo ang trio tagapayo, ang para sa amin, kung talagang magiging tapos na ang sa inyo ni May, ay mapakinggan mo yung advice na ibibigay nila at kung paano ka dapat maging isang mabuting ama sa iyong anak. Sana matulungan ka ng trio tagapayo. Alam mo, may mga promo-protect tangi doon sa RA 9262. Meron tayo ngayon single or solo parent law. Ibig sabihin nito ay batas na nagbibigay din ng protection sa mga magulang na single. So ito, hindi lang applicable sa... By the way, hindi lang ito applicable sa kalagayan mo bilang solo mother. Ang termino kasi ng batas, solo parent. So pwede rin niyang i-avail. Bakit naging ganyan ang pananaw mo sa Oo, buhay? at saka yung pag-iisip Ano mo. ba? Inabandon na ka ba ng mga magulang mo kaya ganyan ka rin mag-isip? Hindi po ma'am, dahil na rin sa mga ano yan. Ha? Naging ano ko na rin sa buhay yan. Naging ano mo? Hindi naman po sa kami parang pinapanervyos ka namin, Nino. Pero siguro naman, matapos bigyan ka ni attorney ng counseling, ay mas naging malinaw sa'yo na talagang pagdating sa batas, marami siyang magiging pananagutan. Hindi po ba, attorney? Tama yun, Chang, at yun nga, inapagpauna ko na kanina kay Nino. At nagpapasalamat ako kay Nino na bagaman meron siyang pag-amin na talagang pabago-bago ang kanyang disposisyon sa buhay at ang kanyang pag-iisip. Ngunit mukhang nakafocus siya ngayon dun sa responsibilidad na dapat niyang suportahan yung kanyang anak kay May. At sinabi ko rin kay May, kung magkano ang ginagastos ng bata. At sinabi niyang 800 pesos every week. So 3,200 a month. At sabi ko, kinakailangan ay hati kayo dyan. So may 1,600 pesos by way of financial support na dapat ay maibigay ni Nino sa kanyang anak. Na kung yun ay ating i-divide linggo-linggo, 400 pesos. Tiyangami. So dapat tugunan mo yan, Nino, dapat pagtapatan mo upang maiwas ka sa itinatadhana ng batas ng mga pagpuprotekta sa mga kababaihan at maging sa kanilang minor de edad na anak mo rin sa kasong ito. Yun lamang. Salamat po, Attorney Ben.
Dr. Camille, dun po sa naging pag-uusap ninyo ni Nino, ano po yung naging parang nakita ninyo na mga bagay na siguro dapat pang ayusin ni Nino para sa ikagaganda po ng kanyang buhay? Una-una, para sa isang tao na 25 years old, sabihin ba natin na ganito ba ang klaseng disposisyon na kinikilos sa isang 25 years old? So definitely, kayo na mismo magsasabi na hindi. Pero napansin niyo po na ito ay isang